opisyal lang nagsimula ngayong Lunes ang pagdinig at pagbusisi ng House of Representatives sa panukalang 6 na trilyong pisong halaga ng pondo para sa taong 2026. Unang sumalang sa nasabing deliberasyon ang Development Budget Coordination Committee sa pangunguna ng Department of Budget and Management o DBM na siyang bumalangkas sa nasabing pondo. Nanindigan naman ang Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez na sisiguraduhing tapat at transparent ang magiging budget deliberations. Narito ang balita. Binuksan na ng House of Representatives nitong Lunes ang deliberasyon ng 2026 National Budget sa ilalim ng National Expenditure Program. Sa pangunguna ng Committee on Appropriations, unang sumalang sa deliberasyon ng Kamara ang Development Budget Coordination Committee sa ilalim ng chairmanship ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Binubuo ang komite ng DBM, Department of Economy, Planning and Development, Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas na siyang nanguna sa pagbuo ng NEP at pagtatalaga ng panukalang 6.793 trillion pesos national budget para sa taong 2026. Sa proseso uusisain ng Kamara ang mga pinagmulan ng financing, paglalaanan ng pondo, maging ang naging budget proposals ng bawat ahensya. Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na sisiguraduhin ang masusing pagbusisi sa panukalang pondo ng pamahalaan sa 2026 at na mailalaan sa tama ang pondo ng bayan. Ito na rin ang naging hudyat ng mga pagbabago sa pagdinig ng Kamara para makamit ang full transparency pagdating sa budget process. Bukod sa pagbuwag sa small committee, nagsimula na ring maupo ang mga civil society groups sa loob ng budget deliberations upang personal na makisangkot sa proseso ng budget hearing bilang observers at kinatawan ng publiko. Accessible din sa publiko ang lahat ng live streams ng mga nakataktang budget deliberations. Matatandaan na noong SONA 2025, naging mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang siguruhin ang full transparency pagdating sa magiging proseso ng panukalang pondo sa taong 2026 at na hindi siya mangingiming hindi ito aprubahan sakali mang hindi magtugma ang pondo sa programang dapat na paglalaanan nito. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.